Ito ang kasaysayan ng isa sa pinag-aagawang leading lady ng mga action stars sa Pilipinas. Totoo bang muntikan na siyang mapahamak dahil sa drug niyang asawa? Ano ang nangyari sa asawa niyang ito? Ipininta nga ba niya ang puwet ni JC Castro at ibinenta ito sa mamahaling halaga? Ginugulpi nga ba niya ang kanyang mga nakakarelasyon? Kilalanin natin si Melissa Mendez. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari niyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Ipinanganak si Melissa Mendez noong ika-27 ng Hunyo 1964. Panganay siya sa 5 magkakapatid. Isang kikay na estudyante si Melissa. Habang nag-aaral sa FEU, noong siya ay 18 taong gulang ay nilapitan siya ng kanyang propesor sa humanities, ang filmmaker na si Cesar Evangelista, at tinanong kung gusto ba niyang mag-artista. Tila may isang bell daw na nag-ring sa kanyang isip. Kapag nag-artista ay sisikat siya, magkakapera at yayaman. Kaya naman, of course, ang naging walang pag-autubiling sagot niya. Talaga daw siyang in-schedule para sa pictorial sa Tempo magazine na hawak noon ni Nestor Cordero. Ang unang pelikulang ginawa niya ay ang Alakdang Bato na pinagbidahan ng action star na si Lito Lapid. Ang kanyang papel dito ay bilang kapatid ng bidang aktres na si Donna Villa. Mula sa supporting role ay naging leading lady agad siya para sa pelikulang Kunin Mo ang Ulo ni Magtanggol, kung saan katambalan niya ang sikat na action star na si Rudy Fernandez. Dito din siya unang nagkaroon ng kissing scene. Halos lahat ng mga kilalang action star ay nakatrabaho na niya gaya nila Eddie Garcia, Zoren Legaspi, Bong Revilla at marami pang iba. Ang tanging pinanghihinayangan niya lamang ay ang hindi niya nakatrabaho ang hari ng aksyon na si FPJ. Bagamat mabilis na sumabak bilang leading lady, ay hindi daw naging mabilis ang pag-angat ng kanyang karera. Dahil noong panahon ng maagang karera niya sa pag-aartista ay usong-uso ang mga bomba o films. Ito yung tipo ng pelikula na kumikiliti sa isipan, lalo na ng mga kalalakihan. Sa mga ganitong pelikula, mabilis na sumikat ang mga sexy stars ng dekada 70 at dekada 80. Naging matunog ang mga pangalan nila ng ilang taon, gaya nila Rosana Ortiz, Yvonne na tinaguriang Bomba Queen of 1970 at ang tanyag na soft drinks beauties na sila Pepsi Paloma, Coca Nicolas, Sarcy Emmanuel at Miranda Manibo. Nakilalaman ng marami ngayon, ang pangalan ay wala ng karera sa showbiz. Mangilan-ngilan sa kanila ay nakakapag-transition sa mga seryosong roles bilang artista at ang iba naman, karamihan, ay hindi pinapalad. Kasing bilis na kanilang pagsikat ang pagkawala ng kinang ng kanilang bituin at tuluyang pagkawala sa showbiz. Inialok din kay Melissa noon ang magpa-sexy upang mabilis na makilala at sumikat. Ngunit, tinanggihan niya ito dahil sa ilang mga dahilan. Tutol ang kanyang mga magulang. Bilang panganay ay ayaw niyang mabuli ang kanyang mga kapatid na nag-aaral sa eskwelahan. At base na rin sa kanyang eksplanasyon, ipinagmamalaki niyang na kahit mabagal ang kanyang pag-angat bilang leading lady para sa mga action star, ay naging steady naman ito at naging paboritong leading lady naman siya at nagtagal siya sa kanyang karera sa showbiz. Sa pagdaan ng panahon, ay ipinagpapasalamat niyang hindi niya tinahak ang pagpapasexy dahil kung ginawa niya ito ay baka wala na rin siya sa showbiz tulad ng mga kasabayan niya na nagpa-sexy ngunit hindi nagtagal gaya nila Stella Estrada, Angela Perez, Emily Loren at marami pang iba na mas mabilis ngang sumikat ngunit kasing bilis na kanilang pagsikat ang pagkawala ng kanilang karera. Sa ngayon ay kadalasang lumalabas si Melissa sa mga teleserye bilang supporting cast. Mga kapwa-artista na nakaalitan. Number 1, Aurora Sevilla. Si Aurora Sevilla ay isang beauty queen na kinoronahan bilang mutya ng Pilipinas World noong 1984. Sa parehong taon ay nirepresenta din ni Aurora ang Pilipinas para sa Miss World na ginanap sa London. At isang taon bago ito ay pinangalanan siya bilang Miss Press Photography. Ang away sa pagitan nila ay nagmula sa billing ng pelikula dahil ang gusto daw ni Aurora Sevilla ay mauna ang pangalan niya kaysa kay Melissa. Ngunit hindi pumayag si Melissa. Mabilis naman daw nilang naayos
maayos ang hindi pagkakaintindihan dahil maliit na bagay lamang ito at kalaunan ay naging magkaibigan hanggang sa kanilang pagtanda. Number 2, Camille Rojas. Si Camille Rojas ay dating bomba star at ang kanyang nobyo ay si Juan Carlos o JC Castro na isa namang sexy actor. Ang pinag-awayan daw nila ay ang pang-iintriga ni Camille sa relasyon nila ni JC Castro. Lumalabas na magkarelasyon pa sila ng aktor nang maging magkasintahan sila JC at Melissa. Taong 2002, nag-propose si JC Castro kay Melissa on national television. 8 taon ang agwat ng kanilang edad. Si Melissa ay 38 years old habang si JC ay 30 years old. Mayroon ng 3 anak na babae nito si Melissa habang si JC naman ay mayroong 1 anak na lalaki sa pagkabinata. Tanggap nila ito sa isa't isa at kahit pa sandali pa lamang nagkakakilala ay pakiramdam umano nila na matagal na nilang kilala ang isa't isa. Sa isang TV show na tinatawag na Sis kung saan host ang magkapatid na artistang sina Janice at Jelly de Belen ay pinagbati nila si Camille at Melissa. Ayon kay Camille, ay ikinasasama ng loob niya ang tila pinalalabas na naghahabol siya kay JC. Aminado siyang nasaktan din ang kanyang damdamin kahit papaano dahil sa simula pa lang, bago naging sila ay usapan na daw nila na kapag may nagustuhang iba ang isa sa kanila ay magsasabi lamang ito. Bago daw pumunta ng Romblon si JC ay maayos at masaya ang kanilang relasyon. Kaya ikinagulat niya na sa ibang tao pa niya nalaman na mayroon na pala siyang ibang karelasyon. Aniya, wala siyang galit kay Melissa at concerned siya para dito. Handa daw siyang makipag-ayos kay Melissa at hindi nito kailangang pag-awayan si JC dahil isang lalaki lamang ito. Concerned daw siya para kay Melissa. Ayaw daw niyang mangyari kay Melissa ang nangyari sa kanya at sa iba pang mga babae dahil maging siya ay sinabing malay mo, magbabago din yan sa kabila ng babala na galing mismo sa mga kaibigan ni JC. Sabi ni Camille, mawawala lamang ang galit niya kay JC kung paninindigan nito na pakasalan talaga si Melissa. Ang relasyon naman ni JC at Melissa ay nagsimula nang magkasama sila sa taping ng isang pelikula sa Romblon. Nagkamabutihan sila at naging magkasintahan. Kwento ni Melissa ay tinanong niya si JC tungkol sa relasyon nito kay Camille at sinabi daw ng aktor na nagkaroon sila ng affair pero hindi niya kinukonsiderang seryosong relasyon ang namagitan sa kanila. Bagkus ay pagkakaibigan lamang. Ang alam ni Melissa ay nang pumasok siya sa eksena ay wala nang namamagitan kay JC at Camille. Kaya nagulat na lamang siya nang tumawag si Camille at galit na galit kay JC habang nasa Romblon ito. Na-appreciate daw niya ang concern ni Camille sa kanya, ngunit sinigurado niyang sapat na ang kanyang talino sa mga dumaang panahon at relasyon niya upang makilala si JC. Sa huli ay nagkaayos si Melissa at Camille. Taong 2003, matapos magsama na 1 taon at kalahati sa iisang bubong ay nauwi sa hiwalayan si Melissa at JC. Ika-24 ng Hunyo 2003 ang nakatakda sana nilang kasal. Parehang araw ng kaarawan ni JC. Ngunit hindi ito natuloy dahil umatras si JC sa kadahilan ng hindi pa daw sapat ang kanyang ipon para sa pagse-celebrate ng kanyang kaarawan kasabay ang kanyang ipinangakong kasal. Kahit pa ang nais lamang ni Melissa ay simpleng civil wedding na hindi hihigit sa 10,000 pesos. Sa simula pa lamang daw ay tutol na ang mga kaibigan at pamilya ni Melissa sa kanilang relasyon ni JC. Dahil ginagamit lamang daw siya nito. Tinatawag pa siyang asukal de mama ng ibang tao dahil sa laki ng agwat ng kanyang edad sa nobyo. Aminado din naman siya ang gumagastos sa kanilang mga pangangailangan maging sa birthday party nito at nagregalo pa siya ng mamahaling relo. Sa isang article mula sa Bandera noong 2014 ay napag-usapan ang nangyari sa kanilang relasyon. Ipinaliwanag ni Melissa, niloko niya ako. Pinaasa niya ako. Sinabi niya sa national television, pakakasalan niya ako. Yun pala, tatakbo siya bilang konsehal. Tapos, pinagastos-gastos lang niya ako. Nagtawanan ang mga nasa press con. Dagdag pa ni Melissa, sobra talaga. Siyempre, dream na dream ko ang makapag-asawa na ako at ang gwapo-gwapo ni JC. Kasi diba hunk na hunk siya? Ang ganda ng puwet, ang ganda ng katawan. Isang painter din si Melissa. At ipinita niya ang puweta ni JC dahil gustong-gusto daw niya ito. Kalaunan ay ibinenta niya ang painting sa mamahaling halaga. Sa interview ni Melissa kay Morley Alino noong Nobyembre 2024, sinabi niyang irreconcilable difference ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Hindi sila nagkakaintindihan sa maraming bagay.
Gaya na lamang ng pagtakbo ni JC bilang konsehal na hindi nagsasabi kay Melissa, isang bagay na nagdulot ng gulat at pagkabahala sa kanya. Napakaseloso din daw ni Melissa. Hindi niya maintindihan ang pagpunta ni JC sa Japan upang maghosto, kung saan nakakatanggap siya ng mga mamahaling regalo mula sa mga kababaihan. Mayroon pang pagkakataon na naging assistant director si Melissa para sa pelikula ni JC, kung saan nang pumasok daw ang isang bomba actress na walang saplot ay tumaas ang bandera ni JC na siyang ikinaselos ni Melissa ng labis. Number 3, Ray Pamaran at Mr. World Andrew Wolf. Sa pakikipanayam ni Morley Anino kay Melissa Mendez sa kanyang YouTube channel na inupload noong ika-6 ng Nobyembre 2024 ay napag-usapan nila ang kontrobersyal na alitan sa pagitan ni Melissa at ng negosyanteng si Ray Pamaran kasama ang Mr. World 2013 na si Andrew Wolf sa isang commercial flight ng Cebu Pacific noong Marso 2015 na naging dahilan ng pagbalik ng eroplano upang i-offload si Melissa. Ang flight na ito ay noong ika-20 ng Marso 2015. Kwento ni Melissa, mayroon siyang panic disorder kaya nang sumakay siya sa eroplano ng madaling araw ay nakaramdam siya ng takot kaya nakiupo muna daw siya sa window seat. Nang dumating daw ang may-ari talaga ng upuan ay nakiusap siya at sinabing pwede ba dito muna ako for a while. Nang sinagot siya nito na hindi pwede ay muli siyang nakiusap at sinabing kahit sandali lang sana. Ngunit sinagot daw siya nito ng upuan ko yan. Nagbayad ako for leg room at sinabi daw nito na may mangyayari kapag hindi siya umalis doon. Kaya naman ay lumipat na si Melissa sa kanyang upuan na nasa likuran lamang ng lalaki. Parinig daw ng parinig ang lalaki sa kanya ng kung ano-ano kaya nagalit siya. Tumayo at kinumpronta ang lalaki. Sinabi niyang, ba't di ka matahimik dyan? Ba't ang gulo-gulo mo? Bigla daw siyang sinabihan ng lalaki na lumayo ka nga sa akin, ang baho ng hininga mo. Sinabihan daw siya ng lalaki na amoy alak siya. Dahil maraming nakakarinig ay napahiya daw si Melissa at pakiramdam niya ay nabastos siya. Kaya nasampal niya ito at nagkaroon ng kumusyon. Inawat sila ng mga stewardess at nang malaman daw nito ng piloto dahil kilala ang kanyang nakaalitan at isang frequent flyer ay ibinalik ang eroplano mid-flight at ibinaba si Melissa. Pagkatapos may offload ay sinabi daw sa kanya ng mga guard na bakit kayo lang po ang binaba? Dapat po yung naka-altercation nyo binaba din. Unfair naman po sa inyo yun. Nagkademandahan pa daw sila worth 2 million. Ngunit napagkasundo sila at sa huli ay nagkaayos sila. Mga nakarelasyon. Ang pinakamalalang nakarelasyon ni Melissa ay isang lalaking hindi niya pinangalanan. Kaya tatawagin na lamang natin itong George. Sa relasyon na ito ay naranasan niyang makabanggaan ang panig ng iligal at batas. Nakamuntikan ng manganib ang kanyang buhay. Nagpakasal sila sa Hong Kong, ngunit hindi valid ito at may raon na itong asawa sa Pilipinas at bagamat hiwalay ay hindi sila annulled. Isang araw, papunta sila sa ospital kung saan nakakonfine ang panganay na anak niya. Sakay sila ng kotse at naipit sa traffic sa may Espanya. Maya-maya lamang ay nakita ni Melissa ang dalawang lalaki na bumaba mula sa isang owner type Jeep. Ang isa ay may daladalang mahabang baril at ang isa naman ay mayroong maliit na baril. Nasabi pa niya sa kanyang asawa na baka ito yung mga nababalitaan nilang bigla na lamang pinapatay. Kaya laking gulat niya nang kumatok ang mga ito sa kanilang pinto at tawagin ang pangalan ni George. Nang buksan nila ang pinto ay nagpanik si Melissa at pinaulanan ng mga tanong ang mga kalalakihan na sinabing alam nila na wala siyang alam. Ngunit ang asawa niya ay isang D-Lord. Kailangan niya ng tinatawag na palit ulo upang pakawalan siya. Ito ay yung ibibigay niya ang pangalan ng mas mataas sa kanya. Nanatili siya sa sasakyan habang ang kanyang asawa ay inihiwalay sa kanya. Maya-maya lamang ay nakipag-cooperate na ang kanyang asawa. Mayroon na daw itong kinokontak at kinita sa Pasig. Maya-maya ay nagkaroon ng habulan at barilan at dahil sa bilis ng takbo ng kanilang sasakyan ay naisigaw niya ang Diyos ko, ayoko pang mamatay. Bandang 1 AM ay pinakawalan siya ng pulis. Nang tanungin niya ito kung ano ang mangyayari sa kanyang asawa, ay sinigurado sa kanyang pakakawalan nila ito maya-maya. Makalipas ang halos 2 oras ay bumalik na nga ang kanyang asawa. Umiiyak itong nagpaliwanag na hindi siya D-Lord, kundi gumagamit lamang
Humingi ito ng tawad at bagamat may duda dahil pulis na ang nagsabi sa kanyang D-Lord ang kanyang asawa, ay hindi niya ito magawang iwan dahil napakabait daw ng lalaki sa kanya at kahit kailan ay hindi ipinakita sa kanyang gumagamit ito. Natapos ang kanilang relasyon matapos mabaybust si George at makulong. Nang tanungin kung anong aral ng kanyang natutunan ay huwag daw basta-basta magtiwala. Pero sa kasong iyon daw, ay napakabait daw talaga ng lalaki sa kanya. Marami pang artistang nakarelasyon si Melissa, mga gwapo at hunk, kasama na ang mga ama ng kanyang bunsong anak. Sa labas naman ng showbiz at mga negosyante ay nagkaroon ng nobyong politiko si Melissa, isang senador. Pinapasundo pa daw siya nito sa kanilang bahay. Pero ayaw na ayaw daw dito ng kanyang nanay dahil noong panahong ito ay hindi pa senador ay tago ito ng tago dahil mayroong kinalaban na mas makapangyarihang tao. Isang politiko pa ang kanyang nakarelasyon. Mercedes-Benz naman ang gamit nitong pangsundo sa kanya. Aminadong dating playgirl si Melissa noong kanyang kabataan at kung hindi pa sapat ang haba ng buhok niya ay mayroon pang nagsuntukan na lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay. Ito ay ang non-showbiz person na isang architect at ang ama ng kanyang bunsong anak na si Raymond. Naikwento daw kasi niya dito ang nangyari na hindi pala hiwalay ang architect sa ibang karelasyon nito at nagalit daw si Raymond nang malaman ito. Nagpang-abot ang dalawa ng dalawin ni Raymond ang kanilang anak sa bahay ni Melissa. Nang tanungin ni Morley Alinio si Melissa kung hindi ba siya naawa sa mga nakarelasyon niya ay sinabi na Melissa na ba't ako maaawa sa kanila, nag-enjoy din naman sila. Tatlo ang naging anak ni Melissa sa iba't ibang mga lalaki. Mga non-showbiz personality ang ama ng panganay niyang si Denise na ipinanganak noong 1988 at Cassandra na ipinanganak naman noong 1992. At ang ikatlong anak naman niya na si Alexandra ay ipinanganak noong 1998 ay anak nila ng aktor na si Raymond Keanu. Sinabi ni Melissa na sa mga nakarelasyon niya ay hindi niya naramdaman ang pagiging kontento na tila laging magulo at parang laging binabagyo ang nagiging pagsasama nila. Kaya naman ay hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Sa ama ng kanyang panganay ay 7 taon silang nagkasama. 19 lamang si Melissa nang maging kasintahan niya ito at very immature pa siya. Umabot daw sa puntong sa sobrang gulo ng kanilang pagsasama ay nasasaktan niya ng pisikal ang dating karelasyon. Sa ikalawang anak niya at ikatlo ay 3 taon lamang ang itinagal ng kanilang relasyon. Inamin ni Melissa na kailanman ay wala sa mga nakarelasyon niyang lalaki ang sinaktan siya ng pisikal. Mas more on nagger daw ang mga ito at siya naman ang nagiging bayolente, nanununtok at nangangagat siya. Kapag nagseselo siya ay bigla na lamang daw siyang tatahimik at kapag nagpaliwanag ang lalaki ay mas lalo siyang napoprovoke. Si Raymond Keanu ay nakagat niya dati sa bisig nito. Hiwalay na sila na makagat siya ni Melissa. Ngunit nang malaman niyang mayroong babaeng nangungulit dito ay talagang hindi nakapagtimpi si Melissa. Tumawag daw ito kay Melissa at kinabahan siya nang malamang namamaga ang bisig nito at nilalagna dahil bagamat ganoon ang naging pagtatapos nila ay minahal daw talaga niya si Raymond. Ang huling balita kay Raymond noong 2006 ay mayroon na itong bagong pamilya at nagtatrabaho na sa US. Madalas niyang kamustahin ang kanilang anak na si Alex. Sinabi ni Melissa na wala daw siyang maipipinta kay Raymond sa pagbibigay ng pinansyal na suporta para sa kanilang anak. Ngunit dahil nagsisimula pa lamang ito noon, ay nagkataong wala pang maipapadala ngunit nangako naman siyang magsusustento kapag nakaluwag-luwag na. Sana ding sinaktan ng pisikal ni Melissa ang dating nobyong action star na si Roy Flores. May tindig itong 6'2" at sa isang hindi nila pagkakaintindihan ay kinagat siya ni Melissa sa braso. Nang mamaga ito ay nagpa-iniksyon ng aktor ng anti-rabies. Pagdating ng 2003 ay napagtanto ni Melissa na laging bigo ang kanyang pag-ibig at maging sa personal niyang pananaw ay hindi niya makuha ang kasiyahan sa mga relasyon, material na gamit o anumang makamundong pagnanasa. Isang kaibigan sa industriya ang tumulong sa kanya na harapin ang suliranin niya sa sarili. Ito ay ang aktres, comedian, TV host at producer na si Connie Reyes. Dati ba daw siya nitong sinusubukang gabayan patungo sa pananampalataya? Tuwing kakausapin daw siya dati ni Connie ay nginingitian niya lamang ito at pagtalikot niya ay nakataas na ang kanyang
kanyang kilay. Pero pati daw siyang ipinagdarasal ni Connie hanggang dumating na ang pagkakataong napagtanto ni Melissa na sumandal kay Hesukristo. Sa tulong din ni Connie Reyes ay nagkaroon siya ng matibay na pananampalataya at kapayapaan ng loob na hindi niya makuha sa mga makamundong bagay at relasyon sa kalalakihan. Naging miyembro siya ng Victory Christian Fellowship kung saan mga miyembro din ang iba't iba pang mga artista gaya nila Jericho Rosales, Heart Evangelista, Dieter Ocampo, Christine Hermosa, Claudine Barreto, Raymart Santiago at Piolo Pascual. Maging siya ay binabasahan din ng mga passages sa Biblia ang iba pang mga artista gaya ng mga nakakatrabaho niyang sexy star gaya nila Criselda Vaux at Ines Veneracion. Isa sa mga ginawa niya para panindigan ang hakbang na ito ay ang paliitan niya ang kanyang dibdib na dati niyang pinalakihan. Aniya, ayoko na ng pinagtitinginan ako ng mga lalaki. Sa panahon na hindi siya naghahanap ng makakarelasyon ay siya namang pagdating ni Eric Gubension sa kanyang buhay. Isang negosyante at dating empleyado ng shipping line sa ibang bansa. Taong 2011, dinala ng isang kapitbahay ang kaibigan niyang si Eric Gubension sa grill and bar ni Melissa sa may garden lamang niya. Madalas niya itong nagiging customer hanggang sa kinausap siya ng kapitbahay niya dahil aalis ito at madedestino sa Davao. Kung maaaring ihabilin ang kanyang kaibigang si Eric dahil babalik pa rin ito sa kanyang grill and bar at dahil mag-isa na lang ay kung maaaring alalayan niya ito. Pumayag naman si Melissa nang papalapit na ang kanyang kaarawan sa darating na July 27 ay inimbitahan niya si Eric. Sinagot daw siya nito na hindi siya sigurado kung makakapunta dahil baka naka-out of town pa siya sa araw na iyon. Kaya laking gulat ni Melissa nang dumating si Eric na may dalang malaking cake. Noong gabing iyon ng kanyang kaarawan ay marami siyang napansin kay Eric. Napansin niyang mayroong dalawang malalim na dimples ito. Marespeto, malakas ang karisma, karinyoso, at nang sumayaw da ito ay bagets ang galawan. Dito na nagsimulang may maramdaman siyang espesyal para kay Eric. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila at kahit walang ligawan na nangyari ay naging magkasintahan na din sila ng lumaon. Ayon nga kay Melissa, sa edad nilang iyon ay hindi na uso ang ligawan. Pagdating ng Nobyembre 2011, naglakas loob si Eric na mag-propose. Ika-27 ng Hulyo 2012. Sa araw din ng kanyang kaarawan ay pinakasalan siya ni Eric. Star-studded din ang kanilang kasal. Bridesmaid niya ang kapatid niyang aktres na si Glenda Garcia. Si Maria Isabel Lopez ay isang bridesmaid. Si Gabby Eigenman ay isang groomsman. At si Gestoni Alarcon at asawa niyang si Lizette ay candle sponsors. Naroon din ang pinsan niyang aktres na si Isabel Rivas bilang veil sponsor at kapatid nitong si Dennis Roldan bilang cord sponsor. 48 years old na nito si Melissa habang si Eric naman ay 47. May isang 20-year-old na anak si Eric sa unang karelasyon at pareho silang unang beses nagpakasal. Ngayong 2025 ay happily married pa rin ang mag-asawa. Masayang inihayag ni Melissa na hindi siya gaya ng dati at ang kanyang asawa ay hindi siya binibigyan ng dahilan upang magselos dahil hindi ito mahilig makipagbarkada o gumala at talagang napakabait daw nito. Nang tanungin si Melissa kung ano ang natutunan niya, sinabi niyang maling-mali yung maging bayolente. Yung pagiging selosa dapat nasa lugar. Pero hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko kasi all the experiences that I have gone through, I would not be who I am now. I would not be as strong as I am, as peaceful as I am, as content as I am. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Melissa Mendez? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.